Yun oh! So magandang araw sa inyo mga pari ko. Welcome back sa YouTube channel ni RB Tech. Don't forget to subscribe. So yan, may tayong tanggap ngayon, D-Band na 24 inch. So yan pari ko, sinaksak ko na yan. So mayroon ng power, nag-ilaw na, blinking na yung indicator niya. Yun ang problema. So magalaw yung picture niya, no? So pag ganito pare ko, di na madala sa mga iba to. Walang cutting method to, walang tip method to. So pakita ko sa iyo kung anong solusyon nito pare ko. May text tayo dito pare ko. Magbonot tayo ng pisa dito pare ko. Magbawas tayo ng pisa para gana to. So napanginintay natin. So umpisahan natin. So don't kalimutan mag-like and share, no, para marami naman tayo matulungan na mga new techniques yan. So shoutout sa mga solid supporter dyan, no? So solid supporter, na plus ko yan sa stream ko yung mga channel niya. So puntahan nyo din yan. So let's go. Yun yan, binuksan ko muna pare ko. Wait lang kayo pare ko. So yan, oh, 24 D-Band ang plan. So maliit lang to pare ko, pero malaki yung damage niya. May picture pero magalaw. So dandanan na natin pare ko, para so sa mga itong mga unit pare ko, no, wala ang gawin ko dito, magbawas ako ng pisa. Kasi yung may IC ito sa mainboard na shorted na, wala siyang output na 5 volts papunta sa screen. So yun ang problema niya. Magalaw yung picture kasi kulang yung voltahe pumasok sa screen. So yan, dadaanin lang yan. Nabuksan ko na yan pare ko. So yung target natin to pare ko dito sa mainboard. Okay naman itong power supply niya. So doon tayo sa mainboard mag-focus, kasi nandoon ang problema papunta sa panel. So sa hindi pa nakasubscribe, so please subscribe sa YouTube channel. Please support mga tech vlogger kahit na may na yung views. Yun, nakita mo yan dyan pare ko, yung yan ang ano niya, yung LBDS, ano. So mayroon akong i-flash dyan pare ko, so hindi ko lang matutok sa camera kasi malabo yung talaga yung cellphone ko. So picturean ko na lang, tapos ipakita ko kung saan banda kung nagtanggal ng pesa, tapos i-bypass ko na lang, no, bypass ko na lang. So tapusin mo yung video kasi para makita mo kung ano ang gagawin natin na solusyon para bumalik sa dati normal yung display niya. So yun, matagal pa ito pare ko, kasi ano lang, padugang lang tayo ng minutes kasi yung ano ni YouTube 10 minutes para mayroon kang views, mayroon kang ads. So sa RBA hindi pa na-reach yung $10 na hinihingi ni YouTube, so hindi pa tayo nakaano ng pen. So magtatlong buwan na pare ko ang hina ng views natin. So okay lang yan, kasi ang purpose naman ni RBA ano lang to, for the record only. Kahit na maliit lang yung nanonood, at least mayroon tayo ina-upload sa YouTube na mapupulutan din ng aral ng mga bago. So di ba, ganyan naman tayo, hindi na tayo nagmatter na madami ng views. So importante dyan, ma-share mo lang ang kaalaman mo na libre, di ba? Ang hiningi lang natin na kahit free ang pag-subscribe. So mayroon talagang tao na ayaw talaga pag hindi niya gusto yung video mo. So kahit mag-like, kahit mag-share, kahit mag-like lang, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo kahit paano, kasi nakatulong kayo sa views.
diba? Kahit hindi kayo mag-like, mag-share kasi nakatulong din kayo sa views. So mga solid supporters ko dyan, mga tech vlogger, Pinoy tech vlogger, so shout out sa inyong lahat. So ang tinuturo natin dito, no, na kuan, mga legit to, wala tong halong chemicals, original to. So yan pare ko, no, pinatrace ko niya ng IC na ano, IC sa mainboard. So hindi masyadong makita yung number niya kasi sa tagal na, parang na ano na, pero yung ano lang, ang importante lang nakuha mo yung saan ang output ng 5 volts. So ano kasi yung paan niya 6. So pag hindi mo alam kung saan ang 5 volts, so ano ka talaga, mahirapan ka kung saan ka magkuan, saan ka magumpisa kasi 6 ang paa yun. So kailangan makuha mo yung saktong voltahe papunta ng panel, kasi yung panel, ang supply sa panel 5 volts at saka 12 volts. So itong panel na ginagamit na 5 volts yung supply niya. So yun, na kuha naman natin yung tamang output na 5 volts. So ito success nung ginawa natin, no. So tapusin mo lang itong video pare ko, para malaman mo kung saan banda yung IC tinanggal ko. So wala tayong pinalitan dito, nag-bypass lang tayo ng ano, voltahe papunta sa panel. So bira lang ito pare ko, no, yung mga flat screen na kuhaan mo ng parts, bawasan mo parts para gagana lang siya. So kasi yung kinuha ko na parts, ano yun, defective na yun. So kailangan natin mag-bypass kasi wala tayong pamalit. So ituro ko sa inyo kung paano mag-bypass, paano gawin, kung saan natin itap para maka-encounter man kayong ganito 24 inch na deband. So alam nyo kung ano nang gagawin nyo, kasi ito hindi makuha to sa mga tip method, cutting method, wala to, bihira lang ito nga sakit pare ko. Kailangan matutukan mo to kung ganito yung sira, kahit wala pa ka naka-encounter ganitong trouble pare ko. Pero pagdating ng araw, kasi yung demand, mga same problem lang yan di ba, mga same problem lang yan. So pag nakita mo, so alam mo na yun, nakita mo yung IC pare ko, yan 5 volts yung supply, yan yung tinanggal ko. Tinanggal ko yan, to binaypass ko na yung wiring nya. So yung LVDS kinating ko yan, sinama ko yan, yung pula yun, kita mo yan pare ko, yan yan ako nagtap ng ikadalawa. So tingnan mo yung LVDS nya, yung mga pula, yung 5 volts yung supply niyan. So kinating ko yan, binaypass ko, wala ko pinadaan dun sa LVDS nya. So yun ang tawag na bypass. Diyan ko papunta dyan sa ano, kasi hindi na pwede dadaan sa LVDS kasi mayroon pa siyang maraming daanan doon. So pagpunta sa IC, sira na to. So ganun lang ginawa ko, no, nag-bypass lang ako sa ano, sa supply niya. So yan, tinap ko na yan pare ko, dahil natin para matry natin na successful yung gawa natin. So maghintay-hintay lang kayo, huwag kayong antukin kasi nagpapahaba lang tayo ng video, kasi hindi pwede yung hindi aabot ng 10 minutes. Kailangan 10 minutes naman ang video natin. So check natin dyan. So balik natin sa dati, kung
ano man. So wala tayong pinalitan, nagtanggalan tayong pisa. Tapos nag-bypass tayo ng supply. So close na natin to. Close na natin to. Para mat-test na natin kung success tayo. So wala pa lang tayo nag-testing nga. Sinarado ko muna para ano, nakapastada siya. Yun. So nakita mo kanina magalaw yung picture. So yan, saksak mo na RB80. Yan si RB80. Yun. Open sesame, on mo yan. Yun, naka-on na. So tingnan natin kung hindi na magalaw. Yun. Yun, oh. So malinis na malinis. Lumabas yung deband. Yun, no signal. Yun. So, yun lang pala kayo, no? Don't forget to subscribe to RB80. Thank you for watching. Like and share. Maraming salamat sa inyo. Wassalam.